Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ang siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang sa palagay ko ay isa sa mga most quoted Bible verses. Ito yung sinasabi dito na magbigay daw tayo at bibigyan din tayo ng Diyos. Siksikliklik at umaapaw. O diba? Sounds familiar. Kasi ito yung madalas na narinig natin sa mga preachers, kuminsan kahit sa mga pare, kapag ang sinesermon o ini-encourage ay pagbibigay, pagdodonate sa simbahan, pagbibigay sa mga nangangailangan. In fact, ginawa pa nga itong kante na inaawit habang umiikot ang kolekta. Babalik, siksig, liglig at umaapaw. May action pa. Lalaman pong masama dito. Kaya lang, kung ililimit lamang po natin yung Bible verse na ito sa pagbibigay lang, sa palagay ko, hindi natin bibigyan ng justice ito. Hindi tayo magiging just sa Bible verse na ito. At baka magalit din sa atin si Kristo. Sapagkat maliwanag po ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy 4 verse 2. Patungkol sa banal na kasulatan, patungkol sa salita ng Diyos, huwag nating dadagdagan ni babawasan. Ngayon, kung i-concentrate lamang po natin ang Bible verse na ito sa pagbibigay, bawas na bawas po yan. Limited na limited po ang magiging interpretasyon natin para dyan. Kaya nga po, sa palagay ko, itong verse na ito ang isa sa mga most quoted Bible verses, pero ito rin ang isa sa mga most misquoted Bible verses. Kasi nga, ang concentration lagi ng nagko-quote ay sa pagbibigay lang. Ang sikreto po para makita natin ang mas malawak na sense nito, kung anong pakay talaga ni Kristo nang sabihin niya ito, ilagay natin sa konteksto. Bigla ko tuloy naalala ang isang senador na nababansagan ngayon na Chinador. Kasi daw masyado ang pabor na binibigay sa China. Ang sabi naman ng senador na ito, na mimisquote lang daw siya, minimisquote daw talaga siya para maging pangit ang imahe niya, para maging pro-China siya, na hindi naman daw talaga. Alam po ninyo ang sagot dyan, ilagay natin sa konteksto. Mga sinasabi niya. Ano ba yung mga sinasabi niya mula noon hanggang ngayon? Sige nga, ano ba ang nagiging reaksyon niya kapag binubuli tayo ng China? Tapos ngayon tayo ay parang nagre-react sa pamamagitan ng ating mga makabayang opisyal. Parang tayo pang pinagagalitan niya. Parang yung opisyal pang pinagagalitan niya. Tayo pa aggressor. Doon lang natin makikita yung konteksto. Makikita mo kung totoo ba o hindi na pro-China siya. Anyway, iwanan natin siya. Balikan na natin ang mabuting balita. Kung titingnan po natin ang konteksto nito, simula pa noong nakaraang linggo, kung natatandaan po ninyo, ang mga sinusundan nitong mga verses ay tungkol sa pagkapatawad, sa pagmamahal, kahit sa kaaway, sa pagturing nating kapwa, kahit sa mga ayaw nating pakisamahan, ayaw nating mahalin, di ba? Kaya't ang konteksto nito ay pagbibigay ng pagkapatawad. Na kung ibibigay ito natin sa kapwa natin na mahirap patawarin, pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa nating mahirap mahal, na kung ibibigay daw natin, siksik, liglig at umaapaw ding pagmamahal at pagkapatawad ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Pero basta yung pagkapatawad natin, hindi dapat kulang
Hindi dapat kulang kasi ang sabi dito, kung anong ginagamit nating takalan sa ating kapwa, siya ring takalang gagamitin sa atin. So hindi ito pagkapatawad ng marami sa atin na napatawad ko na pero hindi ko nakikibuin. Napatawad ko na pero ayaw ko na siyang makita. Napatawad ko na pero pag nakikita ko, kumukulo rin dugo ko. Ay kulang yung hindi talaga pagkapatawad yun. Isipin nga natin, ganito ba sa atin ang Panginoon? Ganito ba sa atin ang Panginoon? Hindi nga ba't kahit napakarami nating mga pagkakasalang nagawa, binibless pa rin niya tayo? At hindi pa rin nagkukulang ang blessing niya sa atin? At nandyan pa rin talaga ang blessing, lalong-lalo na mga blessing na kailangan natin? Binibigyan pa rin niya tayo at yun din ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Na hindi lang tayo magpatawad, kundi gumawa pa tayo ng mabuti. Pagdasal pa natin ng nagkasala sa atin. Bigyan pa rin natin ng tulong kung kinakailangan. Ito yung tipong kinat ka sa daan. Pero imbis na businahan mo ng matindi na parang nagmumura ka, let go mo na lang. At inisip mo pa, inintindi mo pa, siguro nagmamadali, siguro napakahalaga ng kanyang pupuntahan. Parang ganun ba? Ito yung tipo na inutangan ka ng inutangan na hindi ka nabayaran pero nang nalaman mo nangangailangan, yung nangangailangan talaga siya. Hindi man humihingi sa'yo, binigyan mo pa, tinulungan mo pa. Ganun tipo yun. Ito yung tipong kahit nilapastangan ka ng anak mo pero nandun pa rin hanggang ngayon ang pag-care mo na kahit pa sikreto, tinutulungan mo. Ito yung halimbawa o tipo nung niloko ng asawa mo. Nagkaroon ng bagong pamilya pero nang magkasakit at iwan ng kanyang karera ay bumalik sa'yo, ay tinanggap at inalagaan mo pa. Oh, yun yun. Tipong ganun. Yun ang sukatan ng kabanalan sapagkat ang Diyos ay ganyan at yan ang sa atin ay kanyang inaasahan. Tama po na mahirap ito pero pakatandaan po natin na ang grasyang siksik, liglig at umaapaw na ibibigay ng Panginoon sa atin ay hindi magsisimula sa oras na gawin lang natin ito. Hindi magsisimula, pagkatapos lamang natin gawin ito. Ito yung magsisimula sa oras sa pagdesisyon na natin ito. Kailangan lang natin pagdesisyonan. Sige Lord. Kumilos ka sa pamamagitan ko. Ikaw ang manahan sa puso ko. Ikaw ang magmahal sa taong ito sa pamamagitan ko. Mahalin ko nawa siya. Maging mabuti nawa ako sa kanya sa pamamagitan mo. Ikaw ang magmahal. Ikaw ang magbigay sa pamamagitan ko. Ikaw ang kumilos sa buhay ko. Yun. Kapag ganun yung attitude natin, ibibigay ng Panginoon ang siksik-liglig at maapaw pang piyaya upang ito ay gawin natin. Sapagkat sa bawat mga mahirap na task na sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi siya magkukulang sa biyaya na ibibigay niya upang ito ay magawa natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Bukod pa sa biyaya na siguradong kakamtin naman natin kapag tayo totoong nakapagmahal, nakapagpatawad ng mga umaaway sa atin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makagawa pa rin ng mabuti sa mga taong hindi sa akin naging mabuti. Tulungan mo po akong huwag maidepende ang karakter, ang reaksyon, ang ugali, ang pakikitungo ko sa pakikitungo na ipinapakita sa akin. Huwag ko nawang maging katwiran yung mabait lamang ako kapag mabait ang kaharap ko. Matulad nawa ako sa iyo na mabait kahit sa mga masamang tao. Ito yung inuutos mo. Hindi ko kaya sa sarili ko. Pero sa tulong mo, kakayanin ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat may biyayang siksik-liglig at umaapaw para dito. Kung lalapit ka kay Jesus, unang-una hindi mo kaya gawin ito kung wala si Kristo sa buhay mo. So yun ang pinakaunang biyaya na mararamdaman mo sa oras na gustuhin mo. Lord, gagawin ko ito. Itong gusto ko. Mararamdaman mo ang parang imposible maging imposible dahil ang Panginoong Hesukristo na ang siyang kikilos para sa iyo. Kaya mo sa tulong ni Kristo. Basta gusto mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
kapara na sa unang-una, ngayon na magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis,
Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit salamat, tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan pa man. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan pa man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ang siya nawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan
upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong po tayo sa marami pa mga nangangailangan. Salamat po sa tiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal at tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsintang sa pag-ibig sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal